Hello guys! Welcome sa ating bagong unpacking video from Japan! Since it's been a while na pumunta tayo ng Japan kasi last na rin napunta is mga February pa this year. So let's start na. Buksan natin yung unang pack. This is from Welsha. You know, ngayon, bumibili ako sa Welsha na kasi mas mura ngayon sa Welsha mamili ng mga skincare products, ng mga sabon, ng kung ano-ano pa versus sa Don Quijote. So, umpisa na natin. So, itong pinakauna, 3 piraso to na binili ko. Yung Pelican soap. Naalala nyo to? Mga dati ko pang pinost nung nakaraang unpacking natin. Yung Pelican soap, sabon siya sa puwet. So, na-try ko na siya at maganda naman siya. Hindi ko lang alam kung kuminis na ba talaga yung puwet. Pero, tatry pa rin natin. Tapos yung next is itong, ano to, yung pangbunot. Ayun, ito yung isang binili ko din dun sa Welsha. Maganda din ito. Tapos, syempre, since ano tayo ng mga toothpaste sa Japan, so bumili ako ulit ng Aura 2 na premium na toothpaste. Ito parang ano siya yata, premium na stain clear na toothpaste. So, dalawa binili ko. Next is itong beauty soap na, yung cow soap. So, kung naalala nyo last time, yung binili ko is yung the red one. So, ito naman yung blue. Tatry ko yung blue na cow soap. Tapos, gumagamit ako nung ng Milano CC, yung kulay dilaw. Pero ito, mas more on sa dark spot. So, tinatry ko rin siyang i-apply this time. Kung mas effective ba siya kasi mas okay siya sa mga dark spots sa mukha natin. So, ito, Milano CC siya. 3 din binili ko. Tinitest ko lang muna kung effective pa rin. Effective siya. Next is itong, yung shampoo. Yung Lion shampoo. So, ito, naghiyang kasi yung buhok ko kaya bumili ako ulit nito for magre-restock ako ng mga items dito. Tapos, nakita ko lang to sa TikTok. So, mas maganda daw itong Welaton na 2-in-1 na hair color. So, tatry ko kung tatagal ba siya sa buhok ko pag ginamit ko tong pangkulay. Ito pala siya. Para makita nyo ng malapitan. Tapos, yung next is ito. Alam nyo tong sobrang sikat ng Curel. Ewan ko kung tama pronunciation ko. Yung Curel na, parang nilalagay sa mukha, sa katawan. So, parang siya, complete set siya. Pero itong trinay ko is more on sa intensive moisture care. So, for face and body na rin siya. Ayan. Tapos, syempre, hindi natin kakalimutan yung mga kaibigan natin, di ba? Nabigyan ng pasalubong. So, eto, nakita ko lang to. Mas mura siya na lipstick. So, ilan to? 2, 4, 6, 8, 10 to. Mas mura siya na lipstick. Yung Cezanne na brand. Yun, mas mura to. Promise. Mas maganda pa yung mga kulay niya kung bibili kayo ng lipstick dun sa Welsha. Itong nang binili natin dun sa Welsha, ito, isa pang mga item na binili dun. So, trinay ko din dati kapares nung cow soap na kanina pinakita ko. Itong Bounce. Yung Bounce is siya, parang cream siya. Parang body wash. Yun, yung to be exact. Body wash siya. Pero sobrang sobrang moisturizing niya. Pag nilagay mo, pag kinuskus mo sa balat mo, pag naliligo or mag-hotbath ka, basta maganda siya talaga. Kaya dinurchase ko siya ulit. Tsaka sobrang sulit kasi kahit konti lang yung ilalagay mo, siya, sobrang bumubula siya talaga. Tapos, nag-switch na ako sa sa facial wash. Try ko ngayon to yung sa Milano CC na C na facial wash. So, ito, tatry ko na siya ngayon. 2 yung binili ko. Para kung nahiyang, edi, bili tayo ulit itong facial wash nila. Tapos, hindi na ako bumili nung Fino na hair mask, yung nakatab na maliliit. Ang binili ko na lang itong naka-refill na parang pouch siya. So, mas mura siya kasi 700 ml. Pag 3 kasi na tab na hair mask yung bibilin mo, nasa lang siya, 600 plus yung ml. Yung pag tinotal mo yung 3 tab na yun. So, ito,
Nakamura ka na, tapos 3 na siya. Mas mabigat na siya versus doon. Tapos, ito, naku-curious kasi ako dito. Diba, usually pag gumagamit tayo ng CR, pag nababanyo tayo, minsan mabaho yung amoy ng CR. So, ito siya. Hindi pala to mali. Sorry. Hindi pala to sa CR. More on sa damit pala siya. So, pag inaano mo siya sa damit, ini-spray bagong laba, ini-spray mo siya, ginagawa na nila tong cologne sa Japan. So, pero itatry ko muna siya sa damit na pag bagong laba, spray mo siya, so mababango daw yung damit talaga. Tapos, since nauuso ngayon yung palaro sa Christmas, yung kayo, something yellow, yung trend ngayon sa TikTok or sa social media. So, ang item ko is color yellow. So, color yellow, bumili ako ng hand cream. Ayun, mura lang tong hand cream na to, nasa 198 yen. So, approximately nasa 80 pesos per piece. So, ito. Yan, ito yung hand cream. Yung last item na binili natin sa Welsha, ito. Actually, wala na akong paplano-plano bumili ng pang item doon nung last day namin. Kaso yung kapatid ko namili. So, may nakita ako. So, sinulit ko na yung pagkakataon na makapag tax-free. So, kailangan mo lang mag-purchase ng worth 5,000 yen na products para makuha mo yung tax-free. Yung una kong binili, isasabay ko siya doon sa Milano CC na parang serum. Itong yung premium na Hada Labo. Itong blue na part, madami kasi itong kulay. So, yung blue na variant, ito ay para sa mga dark spots sa mukha. So, feeling ko magandang tandem to sila doon sa Milano CC na binili ko. Tapos, next is itong pinakita ko na tong cream dati, yung para sa keratosis pilaris, yung mga mga red spots dito sa arms natin. So, yung last kasi, hindi ko na-continue yung usage kasi naubos ko siya agad. So, hindi ko nakita yung results. So, ito ngayon, tatry ko kasi mas malaki na yung ml nito. So, hopefully, mas effective na at continuous yung use. Tapos, ito, isinasuggest ko pag nag-Japan kayo, bumili kayo nito. So, kung nakikita nyo, parang beads siya na maliliit, na parang pabilog. Pero candy. Ang gagawin nyo, after nyo kumain, pag sobrang foul ng smell ng kinain nyo, or pag nag-burp kayo na, amoy nyo, kumuha kayo ng isang piraso lang nito, kakainin nyo siya, for sure, babango yung hininga nyo. Sinasabi ko sa inyo, bumili kayo nito. Tapos, bumili ako ng eye drops from Roto na brand. So, dalawa lang. Personal consumption lang kasi to. So, ito yung binili ko, yung orange at saka yung blue na variant. Lastly, so, since nag-holiday tayo ngayon, hindi ko to magagamit ngayon. Yung fat burning na nila na capsule. So, itatry ko na lang to siguro sa January after ng holiday season. Kasi ngayon, walang epekto pag ginamit ko siya ngayon kasi ma-offset lang nito yung kain ko. So, walang mangyayari. So, hopefully, effective to pagdating ng January. Okay, so since majority ng mga items nabili na natin halos sa Welsha, konti na lang nabili ko sa Don Quijote. Parang isang pack na lang to. So, ito yung unang pack. Ito lang yung pack na nabili ko. Pakita ko sa inyo. Alam ko familiar kayo dito nabili ko to last time din yung item na to. Itong frying pan. May isa ako nito, di ba? Binili ko. So, naluma na siya. Papalitan ko na siya ngayon ng bago. Kasi kawawa na yung itsura. Pero sobrang gandang. Gamit na gamit yung ceramic na pan na to sa akin. Kasi sobrang, ang dali gamitin pag nagluluto. Tsaka ang bilis uminit. Ayun. Next naman, since kung gusto nyo mag-collect ng toothbrush at toothpaste, binili ko to yung gum na brand. May toothbrush na siya, may toothpaste, tsaka may lagayan. Sobrang sulit nito. Yan. So, ibibigay ko to sa kamag-anak ko, sa pamilya ko dun sa probinsya. Kasi gusto nila ng toothbrush. So, ibibigay ko to pag uwi ko. Next, bumili ako ng isa pang Pelican soap yung kanina na minention ko. Mas mura kasi siya sa Don Quijote. Late ko na na-realize. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina dun sa sa Welsha na items. Yung
pag jumebs ka, nangangamoy, papatakan mo lang nito. Isang patak lang. Babango na yung inodoro mo. Mawawala na yung foul smell, yung baho ng iniwan mo na ano doon ng pag number 2 mo. So ito, yung kinuha ko yung lavender at saka yung rose na amoy. Tapos, ito, tatry natin tong parang ano siya, underarm, nilalagay sa kilikili, underarm, parang antiperspirant. So, ito dalawa binili namin. Alam ko uso to ngayon. Try nyo. Kasi may brightening effect siyang kasama. So, mostly, marirecommend ko to sa inyo kung gusto nyong magpaputi ng kilikili nyo. At saka mabango to. So, itong ganito yung itsura niya. So, itong items na to, binili ko to naman sa groceries, sa mga grocery doon sa Fukuoka. For sure, alam nyo, mas mura talaga sa mga grocery versus sa Don Quijote or sa mga drugstore. Pero, sobrang sulit din. Kaso yun nga lang, kasi hindi sila tax-free. So, wala. No choice ka kung dibilin siya with tax. So, ito, nawala na yung Nescafe. So, nasa blend din na ako na brand lumipat. So, ito yung parang caramel. So, ito na yung replacement natin dun sa Nescafe na pinapakita ko dati. So, bumili ako, parang 6 lang yata itong binili ko. Tapos, alam ko na mention ko sa inyo dati, fan ako ng mga tuna. Tuna nila, yung parang sa atin din, yung mga naka-can. So, canned tuna siya. Ito, yan, bumili ako. 3 piraso na siya sa isang presyo. Ayan, kung gusto nyo bumili din, masarap yung tuna nila. Tapos, since Fukuoka is known for ramen, bumili ako ng maraming ramen, nakapack. 2 piraso na to sa loob. Pwede na siyang lutuin ng 4 siguro na tao mag-share dito. So, bumili ako ng 10 piraso. Ipamimigay ko to as pasalubong. So, mostly sa mga sa mga kakilala or ka-close ko lang. Katrabaho or kaibigan. So, ito siya. At syempre, hindi mawawala yung pag-shopping natin sa Daiso. So, ito, yung mga ilan sa nabili ko, naka Don Quijote lang siya na plastic, pero sa Daiso ko ito binili yung mga items na ito. Number 1, itong pouch. Gusto ko yung pouch ito kasi sobrang matibay at saka sobrang malambot at saka flexible siya. So, madaming pwedeng lagayan. Tapos, sangkalan. 3 kulay siya ng sangkalan. Ayan. Kasi kaya ko siya binili kasi parang pa-curve na siya dito. Pwede pasabit. Tapos pag naghiwa ka, dito mo na siya hihiwain. Tapos dito pag may mga tubig-tubig siya, pwede mo na i-ganon na lang para bumaba yung tubig doon sa mga hiniwa mo. So, goodbye itong nakita ko na to na sangkalan or chopping board. So, tapos next is itong shopping bag. So, medyo malaki siya. Maganda to pag nag-grocery ka kasi sa Pilipinas. Ay, naka-standard. So, yung standard is yung premium brand ni Daiso. So, sa Daiso lang din ito. Ano. Kasi madali pag nag-grocery ka dito, may lalagay sa shoulder mo. Ayan. Tapos, may mga items pa akong binili doon. Siyempre, yung lip balm ng may niacinamide. Ayan. Maganda kasi ito, sobrang moisturizing sa lips. So, yun. Maganda pa pag natutulog kayo, lalagay mo. Or nagda-dry yung lips. Tsaka more of hand cream yung binili ko doon sa Daiso. Eto, hindi ko naman to binili. Itong item na to Pinord ko na to sa sa hotel namin. Kasi ang hirap hanapin nung brand na Dutor, yung kape. Hindi mo siya nahahanap sa grocery. Yung binibenta nila is more on yung tawag doon, yung sinasala, yung drip, yun. So, eto, may instant coffee saucer. So, nang-hoard ako ng marami. Yung Dutor, yung brand. Sikat kasi yung Dutor, Japanese brand siya. May second to the last na binili namin sa outlet store sa Tosu Premium. So, ako konti lang binili ko kasi on a budget ako. So, isang pair lang ng sapatos sa New Balance.
Mura lang to, as in. Tapos, syempre, ang pinunta ko talaga doon is yung Levi's na pantalon. So, this time, nakakuha na ako ng 3. So, sulit na sulit to, sobra. For the price of 3, naka-almost, ano lang siya, 5,700 lang na bili ko nitong 3, maong na to. And last, itong sa Adidas na bag. Sobrang ganda nitong bag na to. Nagdalawang isip pa ako kung bibilin ko o hindi. Tapos, since pauwi na tayo, sa duty free tayo bibili dun sa airport sa Fukuoka. So, some lang nabili ko. Ito sa 7-Eleven ko lang to. Yung Starbucks na grab and go nila. Ito flavored white mocha. And then, yung isa is iced latte. So, ito yung dalawa. Siyempre, ang hindi mawawala dapat is itong Royce chocolate. Pero totoo yung chismis. Nagmahal na yung chocolate sa Japan. Especially itong mga Royce na to is nasa 840 yen lang to dati. Ngayon nasa 1,700 yen na yung isang box nito. Kaya konti lang binili ko kasi nagulat kami sa price. Same goes with sa mga chocolate bar nila. So itong dalawang binili ko. Yung itong mga ganito nasa 700 yen. 700 yen. Dati nasa lang to, 400. Tapos pati din to, yung favorite nating lahat, yung Nama chocolate ng Royce. Ito yung nilalagay sa refrigerator kasi napapanis. Yung isa binili ko yung with liquor. Kasi hindi naman siya nakakalasing pero masarap talaga yung ganitong flavor ni Nama. At saka yung white, which is my favorite na variety ng chocolate. So that's it. I hope na nag-enjoy kayo kaka-unpack ko nito ng mga binili ko sa Fukuoka. And I'm sure babalik tayo next year. Hopefully, makapag-discover tayo ng iba pang mga items na pwede natin ipakita dito sa vlog sa mga susunod na mga buwan next year. So, this is my last na out of the country travel for 2025, yung Fukuoka, Japan. And hope na makapag-travel pa tayo next year. Kahit saan naman pwede. Basta may budget. So, thank you so much and have a good day. Bye-bye!